Mabuhay ang 18 Marine! Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay ang 18! Mabuhay! Salamat sa mga sakripisyo na itinali! Pangalanan nyo na kaagad! Dito ang 18 Marines sa Amang. Mabuhay! Dumating ang 18 Marines, mga boss. Dumating ang 18 Marines, pagkasama sa Balikod. Fight lang! Laban para sa bayan! Dito lang kami sa bayan namin. Dito kami! Maraming salamat sa inyo mga sir, maraming salamat. Para sa bayan! Ilahat nyo lahat! Pangalangan nyo na! Mga hayop nyo! Para sa bayan! Pasukin nyo! Papasukin nyo! Papasukin nyo, inimbitahan yan. Pasukin nyo! Imbitado yan! Invited yan, invited. Papasukin niyo yan! Ayaw nyo ba? Invited yan, invited. Sir, thank you, thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat mga sir. Maraming salamat, maraming salamat. Maraming salamat. Mabuhay! Mabuhay! Mga kabayan ko, bigla pa lang dumalo pala yung 18 Marines natin mga ma'am sir. Dumalo yung 18 Marines natin mga kabayan. Dumalo yung 18 Marines natin mga kababayan ko. Tingnan na lang natin sir. Balik! Mga kababayan, kapag dalo ng 18 Marines mga ma'am sir, di natin alam kung ano magiging kainat na natin dito ngayon. No? Tingnan na lang po natin. Tingnan na lang po natin kung ano magiging kalalabasan. Wala po dito yung 18 Marines. Wala po dito sa opisina ko. Wala po. Wala po sila dito. Wala. Wala po dito ang 18 Marines. Wala po dito. Si Drandre po ang nandito. Si Jericho. Asa yung bagong kasal? Wala. Honeymoon. Wala po dito yung 18 Marines. Hindi ko alam kung saan galing kay... Sabi ni Senator Erwin Tulfo, nandito daw. Good morning po. Hello po. Tol, morning Tol. Hello, Tol. Morning. Second floor po. Tol. Pumasok na ba? Tol, pare ko, kamusta ka? Nandiyan na ba yung 18 Marines? Wala.
Asa baba? Teka, susunduin ko muna. Eh, sabi kasi, nasa opisina ko, wala pala rito. Wala. Wala sa opisina ko, wala. Paraanin niyo po ako. Matapa ka, tol, ha? Hindi naman tayo, relax, tol, relax, baka... Hindi, nandito kasi yung 18 Marines. Masala kayo doon, sir. Yes, sir. Sir, magandang umaga po. Yan, sasamahan niya, sir. Sir, natin sila hearing. Tatanungin natin sila. Parehas tayo magtatanong. Okay, makikiraan po. Mga tol. Attorney. Ano ba nangyari? Kayo papasukin? Anong problema daw? Ano ang problema po? Okay. Ba't ayaw pa akitin sa opisina ko? Pwede. Ganun? BMS. Okay. Kasi bisita ko sila eh. Dapat yung bisita ng senador hindi hinaharang. 10 pa lang po. Tatanungin po natin sila. Opo. Ha? Saan? Sa hearing nila? Kasamahan ko na lang sila kung ano plano nila. Hawak mo. O, doon na lang po tayo sa opisina ko. Na hindi na natatawag na leader. Yes, Hindi Ma'am Jane. panggulo. Shoutout. Bakit po panggulo? Lagi po yan po. Protektahan po palagi namin. Siya po mismo sa kanyang administrasyon. Siya mismo ang gumagawa ng kaguluhan na para ang taong bayan ay magsama-sama, magtipon-tipon at magpahayag ng mga karaingan dito sa pambansang interes. Ano po ba ang pambansang interes natin? Ang anomalya, katiwalian at korupsyon na siya po ating tinututulan. Dahil tayo ang siyang pinahihirapan nitong sistematikong sindikatong operasyon, nitong administrasyon. Good morning. Kung akala nyo Oo nga, ma'am. hindi Dito ito na lang kayo isang manood sindikato, kaysa ma-stress kayo dun. pag-aralan nyo po ang mga galaw nila. Ang kapangyarihan ng batas ay ginagamit upang patahimikin ang mga nagsasalita ng katotohanan. Ang katotohanan ay pinasisinungalingan para mangibabaw ito sa katotohanan. Nakikita, nararamdaman ninyo ang dulot nitong pagpapahirap at panggulong Pangulo. Pagtaas ng mga bilihin, pagtaas ng iba't ibang commodities, masasabi po ba natin tayo ay maayos na bansa? Hindi na po maayos ang ating kalagayan. Tayo po ay nagbabahag-bahagi
nagkakawatak-watak. Yan po ang gusto ng oligarkiya. Correct. Ang gusto ng mga oligarkiya ay ang opinionated natin. Kung ano ang mga impormasyon o mga balita ay ginagawa nila itong baliktad upang magalit ang taong bayan, upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng kanya-kanya mga pananaw at tayo ay magkakaroon ng sigalot. Hindi man personal, pero ito ay pagpahirap sa pagdaloy ng ating ekonomiya dahil hindi tayo nagkakaisa. Kaya nga po, ang sinasabi sa saligang batas, ang Article 2, Section 3, Supremacy of Civilian Authority, tayo po ay dapat marami. Hindi lang marami, kundi isang masa. Ibig sabihin, higit sa 100, higit sa 1,000, kailangan tayo magsama-sama. Ito ay pagbabahagi Correct, ng dapat kasama si kapangyarihan ng Bibim doon. mamamayan na nananaig. Kaya nga po, Supremacy of Civilian Authority, nananaig po ang karamihan ng mamamayan laban dito sa mga anomalya, katiwalian at korupsyon ng administrasyon na to. Ang gobyerno ay ang taong bayan. Nandiyan po nakasaad yan sa preamble. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and human society and establish a government that shall embody our ideas and Mga aspirations. resource person nila doon, mga ma'am sir, mga kawatan. Kaya wag kayo manood. Ang gobyerno ay ang mamamayang Pilipino, hindi po ang administrasyon. Kaya dapat po, malaman po ninyo na tayo mismo ang siyang higit na makapangyayari Baka banta lang yan. sa dapat mabago, sa dapat maalis. Kung walang kwenta at walang silbi, ay hindi dapat manatili. Presidente, walang silbi. Dapat hindi manatili. BBM resign! BBM resign! Kaya doon sa Bendalo. Hindi na ano yan, hindi na yan sikat sa ano ngayon. Manyakol na tawag Panahon dyan. ng ano naman sa next administration, ibabaon natin sa limot ang Bendalo! Wala nang bentalo, manyakol na. Hindi dapat matuloy ang mga bendalo na yan. Nauubos na ang mga bayani natin. Uso pa rin itong bendalo na to. Ngayon, ba't tayo nandito Gatsa lang to pa rin? po. Personally bro. Tuloy pa rin tayong lumaban. Kaya alam sila, Dahil may Sir nagbukas Marlon, na sa naman gagawin panibagong nilang ribbon. Bogus. Kaso hindi blue, light blue. Kasi hindi sila sure kung nanalo sila eh. Light blue, Blue Ribbon Committee. Ang napakatapang naman yan. Eto, pagkakatanda ko sa tulpo ha. Wala pa po akong napalita ang tulpong ng gulpe. Tulpong na gulpe meron. Tulpong lumabas ng may black eye meron. Ewan ko ba dito sa mga tulpong ton tatapang, makikita mo lang naman yung mga mukha pala niyan sa Pegasus. Yabang. Ay, kung ganyan pala buhay kayo tulpo, puta, magpakapokpok na lang ako. 250k, mantain nga mga kababayan ha. 250k para sa tip lamang. Paldo ang naghahanap buhay nating kababayan. Hindi man lang ako niyaya ni Tulpo, may ambag naman ako sa pera na yan. Ngayon, siya pa may tapang mag-chairman ng Blue Ribbon Committee niya, ng Light Blue Ribbon Committee niya. Ang problema, hindi siya sisiputin ng 18 Marines. Bakit nga ba? Sino ba namang hindi matutuwa
pag tinanong ni Erwin Tulfo at ni Rapi Tulfo, sino ba ang mga pinaghatiran mo ng maleta? Sasagutin ng 18 Marines, kayo po, Chairman. Patay talaga tayo dyan. Makukulong ang 18 Marines bigla. Masasite in contempt. Kakabendalo mo, akala mo hindi ka pa nababasa ng mga tao. Ang dami mo nang binibendalo, wala ka namang nagawa sa gobyerno, hindi ka naman nakapaglatag ng magandang batas. Ano bang batas ang nailatag niyan? Huwag na mag-away yung mag-asawa. Libreng babae. Robust, libre na lang daw. Ang talas ng dila, siguro epekto ng robust niya yan. Ewan ko na dito sa mga Pamilya senador na to, Martinez, ang dami na natin pinoproblema sa bayan na to, yan pa ang inuuna. Kung naglatag kayo ng batas para ireforma ang mga estudyanteng ligwak ang ulo, na umaakyat sa bundok. Kung sana yun ang mga inuna nyo. Wait lang, may mga dumadating. Restrain na tayo. We need the truth! 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 So yung mga kababayan ko, may mga nagdatingan. Sino kaya to? Ay, puta. Hindi ko alam. Marines? Mabuhay ang 18 Marines! Mabuhay! 18 Marines!